Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment. Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang puwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MPR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express. Narito na si Ginoong Justin Mapili at mga kasamahan sa Pulong Masa. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayong gabi ang ating ika-11 kabanata ng Pulong Masa. Ang ating radio TV live stream program sa kasalukuyan, hinggil ito sa mga isyong panlipunan. Mapapanood ito tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa Media House Express. Magandang gabi rin siyempre sa lahat ng mga lider at kasapi ng mula sa Masa Democratic Movement or MMDM at Mamamayang Pilipino ng Republika o MPR. At gayon din sa mga nakasubaybay ngayong gabi na kasapi ng Life Without Rights Movement na mayroong 65,000 kasapi at patuloy itong lumalaki. At sa lahat ng mga taga-subaybay na Media House Express. Ang Pulong Masa ay naglalayong bigyan ng boses sa mga ordinaryong mamamayan. Pinangungunahan ito ng inyong lingkod, Justin Mapili, ang pambansang tagapangulo ng mula sa Masa Democratic Movement at founder ng Life Without Rights Movement. Kapartner natin dito sa programa ang Mamamayang Pilipino ng Republika o MPR sa tulong at ng teknolohiya at social media nais nating mabot ang mas maraming mamamayan at mag-ugnay ng mga komunidad sa real time. Maaring makilahok ang lahat ng mga taga-subaybay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pananaw at komentaryo sa live stream. Nakabukas ang espasyo ng ating programa ng Pulong Masa para sa lahat upang ipahayag ang kanilang kwento at makapagbigay ng inspirasyon at magsakapangyarihan sa ordinaryong mamamayan. Narito ang Pulong Masa upang palakasin ng boses ng masa, bigyan ng lakas sa mga komunidad ng sama-sama dito lamang sa Media House Express. Ang tema natin ngayong gabi sa Pulong Masa ngayong ika-11 kabanata ay low carb diet or low carb lifestyle. Tinawag natin, binigyan natin ng pamagat ang ating programa ngayon bilang The Low Carb Revolution, Living Longer, Living Stronger. Ang magbigay ako ng maikling introduction hinggil sa low carb, mga kasama, mga taga-subaybay. Ang oras natin ngayon ay alas 6 at 6 na minuto. Ang low carb diet ay isang dietary approach kung saan mulat na pinipigilan ng pagkaing maraming carbohydrates katulad ng asukal, kanin, tinapay, pasta at iba pang pagkain na mataas ang sugar at starch. Sa halip ay mas binibigyan din natin ng pagkain ng mas maraming protina, taba at gulay na hindi mataas sa carbohydrates. Yon mga kasama, ang maikli nating introduction at papalawigin natin dito sa ating susunod na ang ating panauhin ngayong gabi. Okay. Pansamantala mga kasama, mga taga-subaybay, mag-station ID lamang tayo at mag-proceed tayo afterwards. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan.
Media House Express, home of news and entertainment. Okay, balik tayo mga kasama at mga taga-subaybay dito sa live stream ng Pulong Masa, ika-11 kabanata ng ating programa. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ating paksa ngayon ay hinggil sa low carb revolution. At gusto nating isama na, ipapasok natin dito sa ating studio, sa ating screen at live stream ang ating panauhin ngayong gabi. Si Glenn Lasado, no? Si Glenn Lasado ay 42 years old at siya ay 3 years na nag-practice ng low carb, no? At pakinggan natin ang kanyang salaysay pagkatapos ng maikling pagpapakilala ni Glenn. Magandang gabi sa iyo, Glenn. Nasa Pulong Masa ka live stream ngayon at tayo ay sinusubaybayan ng mga followers natin sa Life Without Rice movement, no, na merong 65,000 followers dun sa ating grupo. So please go ahead, Glenn. Ipakilala mo na maikli ang iyong sarili at then mag-proceed tayo. Please. Well, it's great to be here, Sir Justin. Well, thanks so much for inviting me on. No? Yeah. At So, natutuwa ako at napaunlakan mo ang ating paanyaya at gusto nating ipalaganap ang advokasya hinggil sa alternatibong paraan ng pagbibigay lunas sa mga kalusugan at or comorbidities ng mga mamamayan natin na nagiging dagdag na kalbaryo ang iba't ibang mga sakit na nararanasan nila, kabilang dyan ang hypertension, ang obesity, ang type 2 diabetes, ang fatty liver, at marami pang iba na nagdudulot, na idinulot ng pagkain ng tinatawag na high carbohydrates. Ano? So ganito, Glenn, diretso na tayo agad, at maiksi ang ating panahon. Ano nga ba ang low carb diet? Paano ka nagkaroon ng interest dito at paano mo ito kinaya sa loob ng 3 taon o higit pa? Please go. So, ako si Glenn Lasado. I'm in a 42 years, 96 kilos carbohydrate addict, no? And a current 3-year-old, a low carber guy now. And I'm from Tacurong City, probinsya ng Sultan Kudarat. So, ano nga ba ang low carb diet? Paano nga ba ito nagka-interest dito, no? At paano ko ito kinaya? So, bakit ako nag-low carb? Not feeling well na po ako noon at lumubo nang hindi ko nararamdaman, no? Palaging may inflammation, kunting basa sa ulan, madalas umubo, 1 buwan na ubo bago gumaling. So, hanap ako ng paraan paano ko ito malulutas. So, nagtataka ako nung una sa low carb. Makatutulong ba ito sa akin? O papayat ba ako nito? O kaya ko ba ito? Parang nakakatakot ito, ano? Kasi karne ng baboy, karne ng baka, ang i-prioritize mong kakainin. Kasali ang taba. High fats with protein na walang rice? Nako. Gusto ko kasing gumaling at pumayat ulit in my target weight of 69 kilos in height of 5'9". So, subukan ko, No? Flashback muna tayo, Sir Justin. Nung bata ako, mahilig talaga ako sa Coke, no? Mahilig ako sa matatamis, mahilig ako sa lychee flan, tinapay, gatas na Alpine, evaporated milk, cotton candy, fruit juice, basta matatamis. Kasi masarap, no? Mahilig din ako sa nuts, junk foods, kung ano-anong junk foods lang kinakain ko. At lahat ng klaseng ng soft drinks, no? Lalo na Coke, no? Coca-Cola. Pinakamasarap kasi, ang Coke, walang paris. Then prutas, matamis na prutas, lalo na rambutan, no? Pakwan, laro na rin mangga. Fruit shakes, marami pa. So in my middle 20s, napagdaanan ko na lahat ng mga bisyo, hanggang mid-30s. Patuloy pa rin ako sa mga pagkaing matatamis at Coke pa rin. Nako, naging worst, 3 liters of Coke every day. Breakfast, Coke. Lunch, Coke. Dinner, Coke. Di pa kasaling merienda dyan. So hanggang sa na-feel ko, na matured na ako, napagod na rin. At, napagod na rin ako sa pagkasingle. Nag-asawa na ako at may anak, no? Okay. Nang naabot ko na ang edad na 40,
nagsimula nang umiba ang pakiramdam ko. Lahat ng bagay para sa akin, mabigat na yan. Konting galaw lang, pagod agad. So, maski sa paglalakad, madaling mapagod. No? Madali talaga mapagod. So, tanong ko sa sarili ko, ito na ba ang tinatawag na kapag 40 above ka na, lalabas na lahat ng mga sakit mo? Laos ka na. No? Sabi pa nga ng iba, magkakadiabetes ka na yan. Kasi mostly, mga 40 above, kandidato na po yan ng high blood, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, at stroke. So, napag-isipan ko na kailangan ko na talaga mag-control ng pagkain. Kasi sabi ng asawa ko, ang taba ko na raw, no? Kapag nasa 40 ka na kasi, hindi ka na matatangkad yan, Lalaki at lalaki ka na lang yan hanggang sa maglobo ka na. So, ginawa ko, exercise, no? Exercise, jogging, energy. Bago mag-jogging, stressful ang jogging, pero kailangan talaga para mawala yung bilbil sa tiyan dahil sa regular diet intake, at hindi ka pa low carb, no? After jogging, ayun, gutom na gutom. Madaling magutom talaga. Useless ang jogging, you know why? Mapadami ang kain nyo. Lantakin mo, asang katutak na rice. 1 cup, bitin. 2 cups, 3 cups, 4 cups, 5 cups. Walang kabusugan. Di lang yan, paparisan pa yan ng soft drinks. It's a garbage, no? Totally garbage diet. So, nung nag-pandemic, syempre lahat nasa loob ng bahay, lalo pa ako naglobo. Madaling mag-ubo, sipon, lagnat. Pero hindi ako nagpapa-hospital nun, kasi declared nila yan ng COVID, no? Loko ng hospital nun. Kala nilang money is money, So, nang humupa ang pandemic, ang katawan ko hindi humupa sa paglobo. And that's my main problem. Tanong ko sa sarili ko ulit. Ayoko mag-maintenance ng gamot habang buhay. By the Kasi way, 40, Glenn, ma-interrupt kita, maikling interruption. Pwede nating ipakita ang iyong picture before and after? Saglit lang. Yeah. Okay, please. Yan. Ito po, mga kababayan, taga-suwaybay, si Glenn, ano? At ito yung nasa left picture ay July 20, 2022. Siya ay 98 kilos, no? Dito 96, sa right, 96 kilos. 96 kilos, no? Yeah, 96 kilos. I mean. Yeah. At itong nasa kanan ay June 9, 2023 ay nabalik 69 kilos. no? Dito ay 69 kilos na lamang. So ito yung transformation na nangyari sa iyong ikinukwento ngayon, ano, Glenn? Yeah. Maraming salamat at pinakita lang po natin. Okay, balik po natin si Glenn at you can continue please. Okay. So ayoko talaga mag-maintenance ng gamot habang buhay, no? Kasi 40 above nga, very common na po sa atin ngayon yung maintenance. So, ginawa ko, meron akong idea na kapag walang kanin, okay na. So, babalik ang katawan ko sa dati. So, tinanggal ko ang kanin. Nako, nanginginig ako. Sobrang gutom. Pinagpapawisan. Pero kinaya ko. Pero, ganun pa rin. Naghanap pa rin ako ng substitute at pinalitan ko ng tinapay. Isang katutak na tinapay, lalo nang nag-worse, Kapag hindi ako makakain ng tinapay, nanginginig lalo ang katawan ko. Which is, hindi ko nasubukan sa rice noon. So, research ako ulit, kung paano makuha ang panginginig ng katawan. So, nakita ko itong video ni Dr. Rojo Tan, Sabi niya, remove sugar in your coffee. So, naalala ko tuloy. Palaging sumasakit ng ulo ko kapag gutom at hindi na makakainom ng kape, maski isang beses na isang araw. So, nang marinig ko si Dr. Rohotan na walain ang asukal sa kape, so tinanggal ko. It's a crappy coffee, Kasi goal ko, mawala ang panginginig ng katawan at sakit ng ulo. So, 1 day, 2 days, 3 days, 4, 5, 6, 7 to 14 days without sugar, ayun, tanggal ang sakit ng ulo at panginginig. 14 days na, Yeah. Anong diet ko nun? Kasi tinanggal ko ng kanin, tinapay, sugar. Ang diet ko noon is, sinunod ko yung food list ni Dr. Grace Rojo, At sa'yo rin, sir, Sinunod ko rin yung food list mo dyan, Pero sa'yo, medyo social, at may kamahalan. Tingnan, Pero nakita ko, may tuyo ka, Tuyo at balot, pwede pala yun. Yeah, so it's low carb, I'm in low carb already. Now, advice ni Rojo, all greeny foods, basta wala lang starchy vegetables, Nasa food list niya ni Dr. Rojo. And most exciting is, kumain ka ng baboy at isali ang taba. Grabe.
kumain ka ng manok at isali ang balat, no? At asin lang at paminta with eggs. Always in the meal. Eggs talaga. Dapat every meal may eggs ka. So, usually, kapag kumakain ako niyan, takot ako kasi tataas cholesterol mo eh. At pati pamilya ko, takot sila kumain yan. So, because I have a goal, I tried to experiment it, no? Nothing will happen if you don't try. So, from 96 kilos, bumaliktad ngayon kasi 5'9" ang height ko. Ngayon, my weight is 69 kilograms. No? Kahit anong kain ko ngayon ng baboy, baka, kasalita ba, hindi ko lumobo. Nag-reverse, pumayat ako. Power. Hindi na inubo, sinipon, lagnat for 1 year. But no one's perfect. Nagkasipon ako at kunting lagnat. Sabi nila, keto flow ito. So, water and salt lang pala ang katapat. No? At biogesic na isa. Madali kang gumaling sa low carb kasi walang inflammation yan. Madali lang makuha. Well, anyway, I'm feeling young, like a 25-year-old guy. No? And, it's a great success for me from 2020 to present. No? And the point here is how powerful low carb is to reverse your metabolic syndrome. So, laking tulong talaga ni Dr. Grace Rojo at sa'yo, of course, Sir Justin Mapili. No? But I keep on research to gain more and more knowledge and finding strong evidences about how strong you are if you're doing low carb and become healthy metabolically. Hanggang sa na-prove ko ng sugar, carbohydrates is the elephant in the room. Yeah. So, can you go further? Ano nga ba ang low carb? Yeah. Sabihin natin, no? 50 grams below ng carbohydrates ang kakainin mo at walang sugar. Tinapay, pasta, prutas. Maliban sa avocado, kasi ang avocado, 0.5 grams lang yan. Sugar niyan eh. Ito ang low carb diet is more on meat, red meat, pork chops or bacons, butter, seafoods, eggs, mga non-starchy greeny vegetables like broccoli, pechay, cabbage. So, also, it's a diet of more in salt, high fat with protein. Low carbers use energy from fats. No? Matagal mapagod ang low carbers. Body will shift glucose energy into ketones energy. Sa low carb, ang brain, ayun yun ang fats niya. No? Kaya ginawa siya ng atay ng glucose. Tawag yan gluconeogenesis. Turning fats into glucose. As for the essential energy of the brain, that's how smart our body. Very adapted yan when you shift to low carb. Yeah, that's good, ano? At can you explain, Glenn, ano ang mga benefits, mga potential drawbacks, if there is any, sa mga followers natin na gumagawa or nagpa-practice ng low carb diet, at sa lahat ng mga interesado pang magsimula nito? That's a great question, no? Sir Justin. Most people kasi, they need to do low carb or start out on a low carb diet. Mga diabetes sila or mga pre-diabetes sila, nakaranasan ng mga heart attack. Yung mga obese na gustong magbawas ng timbang, so naghahanap sila yan ng paraan to change their lifestyle of eating. And the low carb diet is excellent at helping people to remove carbohydrates from their diet. But the viewpoint that we have on obesity and diabetes, in cardiovascular diseases, in PCOS, whatever those metabolic health issues are, hindi po ito tungkol sa diet issue. At hindi po ito tungkol sa anong kinain ninyo. There's something fundamental beneath sa mga kinakain natin. And that is why. Why? Bakit ako tumaba in the first place? Why did I get type 2 diabetes? And I understand the science is important, but really changing your mindset na hindi ito problema sa nutrition. This is not eating problem, no? This is not a diet problem. So ano ito? Well, based on my research, this is a substance abuse problem. This is a drug addiction problem. How do you get rid with it? Naku, mawawala po yan. Mawawala po ang carb addiction ninyo dyan sa low carb. Magre-reverse po lahat ng sakit ninyo dito sa low carb. Very common type 2 diabetes, high blood, heart diseases, inflammation, arthritis, at lahat ng metabolic chronic diseases. Punta kayo sa doktor dahil masama pakiramdam nyo. Yung mga mahilig magpakonsulta dyan, may tinitingnan ang doktor dyan, no? Your metabolic syndrome, yung doctors have 5 features, 5. So if you have 3 of those 5, they will diagnose you with metabolic syndrome. Ano yung isa? If you have weight around abdomen, bilbil, napakalaking bilbil.
Kalaan nyo, no? BMI nyo, nasa 40. So, and number 2, kapag ang fasting glucose mo is over 5.6. No? Ang pangatlo, kapag ang blood pressure mo is 135 over 85. Then, kapag ang triglyceride mo is over, ikapat yan, 1.5. No? At ikalima, kapag ang HDL mo is less than 1. So, each one of those problems is caused by resistance to insulin. Na kapag nag-low carb kayo, mari-reverse po lahat yan. A matter of days, no? Weeks, months, perhaps. No need medication. It's food. Real food. Just real food is your medicine. Huwag na kayo mapadoktor. Low carb lang ang sagot dyan. Okay. So, Glenn, ano ang some common sources of carbohydrates? Pwede ka ba magbanggit nito kung meron? At anong mga food dapat ng mga individual na gustong alisin o i-reduce dito sa mga gustong mag-follow ng low-carb diet program? Nako, maraming alisin. Common sources of carbohydrates as of today. As of this era. Actually, we don't need to eat carbohydrates. You know why? Gumagawa po ang katawan natin. Ginagawa ng atay natin yan. Our liver makes it. Carbohydrates is made up of glucose or fructose, no? Or combination of those two. So ano yung glucose? Kanin, tinapay, very common. Or let's define again, no? Grains, corn, wheat, and sugar. And also fiber. Also it's a sugar. Kasi polysaccharide yan, you know? Saccharide means Greek word yan. Saccharide is sugar. Belong pa rin siya sa sugar. Ano yung fructose? Naku, most injurious yan. From sweet fruits yan. So, carbohydrates is highly addictive talaga. This is sugar, no? Carbs, fruits, all kinds of fruits. It's fructose. It's harmful to your body. Maraming inflammation. Ina-addict talaga ang tao, no? It's a highly endorphin activating substances yan na kapag pumasok sa utak natin, it will give the same sense of tranquility as nicotine, as heroin, opium, shabu, marijuana. No, without clouding your mentation, without clouding your judgment. So, ito ang pag-itindi ko, Medyo may kahirapan, dahil ang carbohydrates are necessary for brain function, for red cell function, for body function, no? Kailangan mo talaga ng carbohydrates, Without carbohydrates in your blood, mamamatay tayo. Pero hindi ito galing sa bunganga natin o sa kinakain natin. Your liver is excellent for that. Napakahusay ng atay sa paggawa ng pagpapalabas ng carbohydrates. Sa tamang dami na kailangan ng iyong katawan, 4 grams of glucose circulating in your bloodstreams every day. It will never let you down when it's happy and healthy. So therefore, we do not eat carbohydrates to stay alive. Ang carbohydrates kasi are non-essential nutrients yan. Noong unang panahon, there might have been some value to them, pero sa panahon ngayon, wala It's absolute abundance na. In this era of simple sugars, in this era of mixing sugars with fat, especially yung polyunsaturated fats, carbohydrates are no longer important in your diet. There is no human biochemical necessity sa pagkain ng carbohydrates. No biochemical pathway is dependent sa kinaing carbohydrates. The small amounts actually required of glucose and fructose can be synthesized from other pathways tulad ng gluconeogenesis in the poly pathways. You don't have to eat them because your liver makes them. So ano kainin mo? Eat only meat. Isda, seafoods, lahat ng seafoods, manok, salin nyo ba lahat? Most important, dahil dito ang power ng low carb is eat high fats with protein, Karne ng baboy talaga. Red meat, Lalong-lalo na ang red meat, and some vegetables, Actually, Sir Justin, ang mga greeny foods, hindi yan counted as carbs, Hindi yan counted as carbs. It's grains, Grains, wheat, and fiber. So, if you like vegetable, eat more. Then balik tayo sa red meat. Maraming issue itong red meat. Sige. Marami kasing takot sa red meat. So what is red meat? Red meat is so bad for you. Mali, it's a myth. Red meat is one of the healthiest things that we can eat. And we evolved because kumakain tayo ng red meat. We evolved because natuto tayong mangaso ng malalaking hayop at kainin natin. That's how our brain evolved. Pero ang punto dito about sa red meat, ito ay hindi protein. Stop calling protein, Ang red meat ay isang fat with protein, It's a combination that is critically important.
Okay, uminom ka ng protein, uminom ka ng olive oil or fat. So, lahat yun may mga issues eh. But as a combination, red meat is incredibly healthy. No? Need talaga ito ng utak natin eh. It's necessary to normal brain function and it's very strange in USDA guidelines in 2020. Gusto nila isda eh. Ayaw nila ng red meat. Ano bang pagkakaiba nito? No? It's protein and fat. So walang pagkakaiba. There's no difference. Huwag nyo kundinahin ng red meat. If you don't like it, that's fine. Huwag kayo kumain. But it is very, very healthy way to feed our brain to prevent brain disorders. It's a healthy way to get fat and protein in. As nutrients and as a source of energy. So don't condemn red meat. It is very healthy. Now, yeah. Maputol muna kita, Glenn. If you may, please. Yeah. At bigyan natin ng daan ng mga komentaryo nung taga-subaybay ngayon. Before you proceed, gusto kong mag-elaborate ka further doon sa sinasabi mong saturated fat sa low carb. At meron ditong mga comments tayo na nakita sa ating live stream. Sabi ni Roldan Lapira Pasigna, nagbigay lang siya ng mga emoji, Sumunod si Loida Labalan Lontabo, Life Without Rice, #Life Without Rice Movement, at nabigay siya ng email address, by the way, mga kasama at mga taga-subaybay, lalo na dyan sa Life Without Rice Movement, ay meron tayong parang promo ngayong gabi, ngayong program natin, at mamimigay tayo ng libreng ebook hinggil sa low carb, lalo na sa mga beginners na interesadong gusto magsimula sa low carb lifestyle, So, ang gawin lamang ng mga interesado, manood dito sa ating palatuntunan ngayong gabi at isulat doon sa comment section ang hashtag na Life Without Rice Movement at banggitin ang kanilang email address para doon natin ibigay agad ang ating libreng ebook, At ganoon din, merong comment si Jaime Halig. Very timely ang topic. Bukod sa napakamahal na ang bigas, ay dapat talaga na maging conscious sa diet para maging healthy. So, he is watching from Mangono Rizal. Siya ay miyembro ng MMDM. So, let's proceed, Glenn, at thank you. So, i-elaborate mo nga yung tungkol sa saturated fat sa low-carb diet. Okay, let's continue. So, we need saturated fat. Kailangan talaga natin yung saturated fat, Sir Justin, sa low-carb. Kasi, mamamatay ka daw sa heart attack and stroke pag kumain ka ng saturated fat. No! We need that to make cholesterol. Cholesterol is our friend, They are the final healing process sa arterial wall injuries. So, how is it possible na ang katawan natin gumagamit ng saturated fat to govern satiety and has a whole bunch of mechanisms that deals with saturated fat sa isang malusog na paraan? For that to be unhealthy, is God and nature trying to kill us with what we have evolved to eat over thousands of years? No! Saturated fat get demonized by mistakes. Nung 1950s, nabigo tayo sa pag-demonize ng paninigarilyo. Kasi nung 1950s was perfectly healthy ang smoking. Ang mga fats sa mga arteries, sa mga kinakain natin, was clogging daw sa mga blood vessels and causing daw ng heart attacks and strokes. Pero ang paninigarilyo wasn't important in that. Mali. Kinundina natin ang saturated fat sa pagkain natin at nagka-lipophobic na lahat. Takot na sa taba ng hayop. So, completely na wala namang muwang or idea or intentional mistakes. And we pay the price of obesity, diabetes, and metabolic syndrome since the 1950s nang itinakwil natin ang saturated fat. So, the human body needs saturated fat talaga. Okay, tanungin natin yung breastfeeding baby. Halimbawa, kung makapagsalita lang nga sila. That fat na dinidede nila sa nanay nila is highly concentrated sa breast milk. Sa gatas ng nanay mismo, and those babies are not dying of heart attacks and stroke. So, saturated fat is essential to the human diet. And
It's the replacement of saturated fat with industrial unsaturated fat ang gumagawa ng mga environment of cancer, mga environment of autoimmune disease, mga environment of inflammation. Those are all new modern diseases. Now, welcome to modern diseases. Babalik tayo 100 years ago, no? Yung mga metabolic syndrome diseases, bihira pa niya noon dahil ang mga tao noon hindi pa kumakain ng mga fully unsaturated fats. Hindi po tayo gumagamit ng used oil, no? Na para pampadulas ng mga makina ng sasakyan. Aha, kinakain pala natin yan. Hindi. Kahit kailan. Nature does not combine carbohydrates with fully unsaturated fats. That is a false premise and it's become the prevalent source of nutrition. Mali. Nasabihin nila na unsaturated fat ay nakakasama sa atin. Absolutely mali. In fact, it is necessary to protect the protein and meat. So sa low carbs, kapag kumain ka ng saturated fats, mga taba ng baboy, baka, kambing, basta lahat ng taba ng hayop. Dahil kailangan mo talaga yan, gaganda po ang blood works ninyo sa lipid panel. Tataas po ang kolesterol ninyo. Yung triglycerides ninyo, hindi na po tataas ng 120, below 75 na, no? Yung HDL ninyo, tataas yan. Tataas ang HDL ninyo from 75 higher. Ginagawa po yan ng atay between meals, no? Ang high HDL means low insulin. So, ang HDL, pag high, means indicator yan ng insulin sensitivity, ang HDL, ang high HDL. So, yung A1C ninyo naman, your average sugar level for the past 3 months, bababa po yan. At kapag between 4.7 to and 5.2, meaning your blood sugar elevation is not great enough to cause significant vascular damage. You do not have vascular injury from sugar. So, ang pinaka-excitement dito is ang LDL. Maraming nagrereklamo sa LDL. Dadami pa yan. Yung LDL is not the cause of heart disease. Kumakarga po yan ng mga cholesterol at saturated fats at triglycerides sa buong katawan upang gamitin ng katawan. At ang isang fat-adapted healthy person, a low carber, have a lot of LDL already. Expect your LDL will go up if you are healthy. This will be 120 to 300 or higher than that. No? My LDL is 311. Magiging bad LDL lang ang LDL mo kapag marami kang kinain ng mga sugary foods, mga sugary drinks. No? Noon pa man, hanggang ngayon, di mo pa tinitigilan yan. Ako. Magiging glycated na ang LDL ninyo. At oxidated na ng sugar ang katawan. Mataas na triglyceride ninyo. Meaning, may mga excess sugar na pa kayo and welcome to type 2D. So to reverse that, low carb pa rin, get rid pa rin sa sugar. Get rid pa rin sa carbohydrates. Okay? So, isa pa, ang low carb also needs salt. Lots of salt. Okay? Asin. Asin. 3,000 to 10,000 milligrams per day pag kaya ninyo. Masisira ang kidney sa asin. Hindi po. Ang asin, didiritso yan sa colon natin. It's our storage of water and salt. Ang colon natin. So, we will have a comparison with asin at asukal. No? Ang asin at ang asukal, compare ko lang are very, very equivalent in terms of bringing and retaining water in your system. So, ang pinagkaiba lang ito, salt, asin, no, mananatili yan sa blood vessels at a very level number, no, 140 o 138. Pero ang blood sugar naman, tataas bababo yan, like crazy, parang buwang. At together with the blood volume. Because kung titignan ninyo, every molecule of sugar, naka-attach po yan sa molecular water. And in the other hand, ang katawan po natin ay gumagamit ng asin. Uses salt to regulate blood pressure and blood volume. So the entire human system fluid management is based around salt, sodium chloride, asin. So ang chemical na renin-angiotensin system na kumukontrol ng blood pressure natin is geared up by salt. So, pawis. Pooping out salt, pooping out water. Kung umiihi po tayo ng tubig, when you pee, when you sweat, pawis, you don't sweat water. No? You sweat salt. Water chases the salt. When you eat sugar, ito, sugar, you use up that sugar or stored as fat. Now, you left with this excess water. Anong impyerno ginawa mo dyan? Hindi mo yan maiihi. Kailangan mo yan ng asin para iwiwi mo yan. No? So it leaches into your tissues and you swelled up like a toad. No? Salt is essential to the human condition. Salt does not cause high blood pressure.
doesn't cause heart attacks, doesn't cause strokes. That's a myth. But salt plus sugar, really bad. That's a Coke. But if you get rid of the sugar, which is always bad, salt becomes essential. Huwag matakot sa asin. Salt and electrolytes are critically important sa araw-araw na pangangailangan ng low carb in large amount. No? So shout out tayo sa Redmond salt dyan. Magandang Redmond. Best yan sa, halimbawa sa Amerika, Redmond salt, hanapin mo. Pero dito sa Pilipinas, basta asin. So, kailangan pa ba ng low carb na fiber and grain? Yan ang tanong pa rin. No? Kahit sa maraming tao, nakakalason po ito, yung fiber. Maraming gluten sa grain. And ang gluten talaga is, titirahin niya po ang bituka natin, then activates the inflammatory system. No? Damages the intestine. Sisirahin niya talaga yung intestine. You do not have to eat grains, and you do not have to eat fiber or vegetable material for fiber. But does fiber help us to poop? Yes. But it's absolutely not framing, hindi po ito necessary to form a normal bowel movement with fiber. Dahil ang fiber is fermentation of vegetable matter in the colon to convert sugar to fat. So sugar pa rin ang fiber. And that is problematic. Dahil magdadagdag ito ng mga sari-saring sakit po yan like irritable bowel syndrome, colon cancer, diverticulitis. No? Lahat yan are the toxicities of excessive fiber. Hindi tayo kumakain ng fiber, grains. They are unnecessary in our diet. As long as you have get enough salt, fat, and water sa pagkain ninyo, and ang tubig, does it have to be excessive? It just have to be enough, no? Tama lang. Nakatuto kasi tayo nun sa fiber and grains. Nakaugalian na po natin, dahil may lipophobic na po tayo 70 years ago and we remove saturated fat from our diet. Yeah, Glenn, maputol kita, no? Kasi nakasanayan natin, itong mga fitness advocate, karaniwan binabanggit nila na drink at least 8 to 12 glasses of water daily, para ma-supplement at hindi ka ma-dehydrate. So sa ating mga low carber, ano ang iyong opinion diyan at ano ang ipapayo mo, Kailangan ba mga 8 to 12 glasses of water daily? So ito pa, 8 glasses of water. Wow! Ang low carber will drink a lot of water. Kailangan ko ng 5, 6 to 7, 8 glasses of water per day. Nako, that's not true. Ang katawan po natin ay may built-in control mechanism sa pag-inom ng tubig. The thirst and satiety signals. Hayaan nyo ang katawan nyo magtrabaho. Kapag uhaw, inom. And as soon as your thirst is going to, stop drinking. And as long as walang calories, what you're drinking, that system will work. Hindi po ito uobra sa mga sugary drinks at alcohol tulad ng mga Coke, Fondador, Tanduay. Madaling mag-iwan ng kalahating baso ng tubig sa mesa, Sir Justin. Pero hirap mag-iwan ng kalahating San Miguel Beer or Coke sa mesa. Binabayaran mo yan. Think that through. But if you're drinking fluids that do not contain calories, titigil talaga kayo sa pag-inom kapag pauwi na ang uhaw ninyo. And human being is the only species that way overdrink. Hindi natin kailangan uminom ng sobrang tubig. You know why? Your kidney will love you if you drink less. And you don't flood your body and overhydrate yourself. In fact, kilala niyo si Tim Knox, yung author ng book na Water Logging. Yung ultra-distance athletes na gumamit ng maraming carbohydrates and drink tons of water. And the carbohydrates or sugar quickly get used up as energy. So maraming naiwan na excess water sa katawan. At yung mga excess water sa katawan can actually cause brain swelling, seizures, and death. So from water logging, sobrang pag-inom ng tubig is unnecessary in the face of a low-carb diet. Isip-isip po tayo, we are the only species of mammals sa mundong ito that overdrink water. Okay yan. So hindi kailangan bahain ang ating katawan ng 8 glasses of water on the average daily, At alright. So ganito, tumungo tayo sa isa pang topic, paano ngayon natin ma-ensure ang isang low carb practitioner na makuha niya ang tinatawag nating balanced nutritious diet, kung nililimitahan naman ito ang kanyang carbohydrates intake kapag siya ay nag-low carb diet na?
Paano ma-ensure ang kanyang balanced and nutritious diet sa kanyang daily consumption? Actually, walang counting calories dito sa low carb. Kapag gutom, kain. So, ito the concept of calories thermodynamic nutritional eating. Nabuo po ito dahil we started eating more in carbohydrates at iniwan natin ang natural na satiety function. Na kung saan ang mga hormones sa iyong bituka are triggered by the food that you eat. At babalik sa utak mo yan at sasabihin ng utak mo, okay na, tama na, busog na ako. So, human beings are the only species that predetermine how much we're going to eat. And then we finish that food. So, yung saturated fats, it provides very, very healthy feedback. Madali kayong maumay sa taba ng hayop sa low carb. So, meaning, busog na kayo niyan. If you allow yourself to recognize that biochemical feedback, and yes, it takes reconditioning. Yung mga European, mostly magkain sa mga restaurant, no? Ang liliit na mga inilalagay sa plato nila. Tayo namang mga Pinoy, halabira, no? Because more is better. Irrelevant na po ang calories in portion control. No? Kapag low carb diet na, don't eat a specific amount of calories. It's irrelevant. When it comes to weight loss or weight maintenance, and really what matter, it's not losing weight. We're after losing and maintaining the weight that we lost. No? Meaning, kapag naka-low carb, wala na po ikabahala. Balance na po yan. One more thing, no? Huwag mag-supplements. Huwag mag-supplements. Uy, deficient po ako. Ganito, ganyan, kulang ako sa ganito. So, we have used supplements and cleanses and boosters para makatulong sa ano. We would not exist as a species if we needed those things. Ang ating colon is our shitter also. That its job designed to get poop out there. Di mo na kailangan linisan colon mo. That's how body smart are. That's how God perfectly designed our body. Oy, gumamit ka ng snake oil para gumanda pag pupo nyo. Kailangan mo itong vitamin, o ito, magandang suplemento para walang kabag, walang sakit ng ulo, ganun. Hindi. Eat real food, no? You don't need supplementation for the most part. There are few elements where you may need a supplementation, but as long as you're getting decent spectrum of food in, your food is your supplement, no? Oy, pero mas maganda itong supplement na ito. I feel so much better kapag ganito. Nako guys, placebo effects po yan, kapatid. Don't be sold wallet biopsies, no? Pero people are making money off your naiveness. Wala pa kayong kamuwang-muwang dyan. We've never needed them before. Why do we need them now? We don't. Superhuman is not a condition. No? Normal human is what we're striving for. At ang mga normal na tao survives best on a normal human diet. If you're spending money sa mga supplements, nasa sayo na yan. Cancel. So, malinaw yung sinabi mo, Glenn, ha? Hindi kailangan, sa low carb diet program, hindi kailangan ng mga supplement na ito. Dahil ito ay pinapakinabangan lamang ng mga big pharma, no? At hindi naman nila tuluyang nilulutas ang sanhi ng mga sakit ng mga tao, kundi ginagawa lang nilang parang tawag nila doon ay supplement, no? At habang buhay kang iinom ng supplement na produkto ng kanilang ng mga big pharma. Bago tayo magpatuloy, Glenn, pasadahan ko itong ilang mga comments uli ng mga ating subaybay, no? Cynthia Morales sabi, good evening po, no? At muli, ina-anunsyo natin yung mechanics ng ating promo ngayong gabi. Ito ay limited time offer lamang, para magkaroon ng bawat aspirante na sumubok sa low carb ay mabigyan sila ng libreng ebook. At karaniwan ay narito yung mga katanungan, at least 20 questions, basic question ng mga nagnanais sumubok sa ating low carb program. At ang unang requirements nito para ma-avail nila ay manood ng ating program ngayon. Ang pangalawa ay mag-comment lang sila ng hashtag Life Without Rice Movement at ilagay ang kanilang email para doon natin ipadala. No? At
Yun po ang ating proseso para ma-avail ang ating ebook. After ng 24 hours promo, mula ngayon, alas 6 ng gabi hanggang bukas ng alas 6 ng gabi, ay matatapos na yung ating pamimigay ng libreng ebook. At para ma-avail ito sa mga susunod na araw, ito po ay magbabayad na po tayo. Okay, meron ding isang comment si Roldan Lapira Pasigna. So, nabanggit na natin ito kanina. So, proceed ulit tayo, Glenn, ano? Meron akong katanungan isa pa. Paano natin mabibigyan, sabihin natin ganito, some practical advice or steps para sa mga individual na interesado na magsimula ng low-carb journey, ano? Ano ang mga dapat nilang i-consider at mga tips na maaaring gawin nila para maging successful ang kanilang transition mula sa high carb tungo sa low carb? Kung interesado po kayo, kunin nyo muna yung sugar for 14 days. No sugar in your coffee. Din kanin, din tinapay, hindi kayo mahilo. Kapag mahilo, uminom ng tubig na may asin. Simple as that. Intermittent fasting kayo, 16 hours fasting and 8 hours eating window, the best po yan. So, ito yung mga tips ko, no? Don't eat dinner before you go to bed. No? Huwag kumain ng late at night. So bad for you. That's not true. So, magiging obese ka ba if you eat late? No. Ang leon, pagkatapos kumain sa gabi, natutulog agad yan. No? They don't go run around and play games. They lie there with their paws in the air. No? At tulog agad yan because all their blood is going to their gut, no? To use that metabolism. So the first thing is, hindi yan makaka-apekto sa metabolic rate ninyo, yung pagkain ng gabi. Does it matter when you put fuel in your gas, in your car? For example, lagyan nyo ng gas sa umaga or sa gabi. Walang problema yan. At ganun rin sa katawan natin. Now, here's the positive reason to eat later in the night. Mostly mga carbs addicts. Bago sila matulog, nagsisnack pa yan. Kala nila healthy yan, no? Because we're using it for our mental relaxation, for emotional management. Before we go to bed, and later we can eat in the evening. We shorten the time period between dinner and bedtime. We're less likely to create a nutritional and carbohydrates addiction habit to our lives. If you want to eat, early, that's fine. Hindi ko sinasabi na crime yun. Hindi ko rin sinabi na masama yan. But there is absolutely no biochemical, metabolic, or emotional reason that masama yan to eat late at night. If you suffer from severe acid reflux, huwag kayo kumain at go straight to bed. But the reality, yung low-carb diet is a very, very good for gastroesophageal reflux. Walang acid reflux ang low-carb. Okay. Yeah. Sa mga fruits naman, no? Fruits. So much benefits from fruits. Nako, berries, ito. Low-carb lookalikes. Berries, you may. Sure, pero ako, avocado is the best. Isa lang siya. Fruits, berries. Halimbawa, berries, have a lot of nutritional value yan. If you are a healthy, normal person, eat your strawberries. Basta berries, no? Eat your fruit. Pero ang prutas na yun, sir, is no longer something that nature and God provided kasi yan. Okay. Yung mga apple noon, hindi yan galing sa Garden of Eden. No? Medyo maasim pa yan noon. Itong ganito kalaki na apple. No? At ngayong pinalaki na. Pinalaki pa nila. Wala na pong nutrients yan. Sabihin natin, berries, maliit. Maliit yan. No? Pero pure sugar yan. Dinoble ang amount ng sugar katulad ng donuts, no? Katamis. And they are both fructose, by the way. No? Same sugar, asukal, na kapag diabetes ka, if you have obesity, if you have a metabolic syndrome, if you have insulin resistance, that's sugar in fruits, in berries. Yes, berries are baby fruits. Isipin nyo, berries are baby fruits. They don't have the value and they do the same harm as fruits. Glenn, excuse me. Yeah. Glenn, Yep. Nakakatuwa at gusto kong palawigin pa further ang ating discussion hinggil sa low carb revolution. Tawagin nating low carb revolution, ano? Ang oras sa atin ngayon ay 6:51. So natitira na lamang sa atin is 9 minutes. So nag-aalala ako na baka kapusin tayo sa ating diskusyon at hihilingin ko na lamang ang isang tip para sa ating mga taga-subaybay na gustong sumubok ng low-carb living or low-carb lifestyle. Ano? So isang punto na lang, ano? Ang breakfast ba? Yung concept ng breakfast
ay is not necessary sa loob ng program ng diet ng low carb diet program. Can you comment regarding breakfast? At mula doon ay pwedeng manawagan ka na ng iyong panghuling pananalita at imbitasyon sa ating taga-subaybay at magtatapos na ang ating programa. So please go, Glenn, regarding breakfast. Okay. Sa low carb, walang breakfast sa umaga sa low carb. Breakfast is nonsense in terms of biological. Because here's what happened as soon as you wake up. Kapag gumising po tayo sa umaga between cortisol and glucagon, those two hormones, squeeze your liver to release massive amount of sugar into the bloodstream. That's called breakfast. Katulad na lang sa umaga, pag nag-start up ka ng makina ng sasakyan mo, there's a rush of energy to the engine. Well, katulad din yan ng katawan natin. Pagkagising, there's a rush of sugar from your liver into your body as soon as you wake up. So, kung tanungin mo yung mga diabetic, they know what the dawn effect is. So, bakit ka pakakain sa umaga what your body is doing? Your body is giving you breakfast already. So, why the hell are you eating on top of that? So, di kailangan ng breakfast. Anong gagawin ng katawan mo dyan sa kinain mo? Magkakaroon lang yan ng disruption, sir. If you want a cup of coffee or something like that, para sa magandang umaga mo, that's fine. But it's more mind-cleansing moment. But breakfast is the least important meal of the day. Yung advertisement mo na Kellogg's Brothers, breakfast is the most important meal of the day. They promoting high carbs. One of the best things you can do is to ride the wave of not eating as deep into the day as you can. Dito nalalabas yung fasting. And slowly over time, no? Ito yung kagandahan ng fasting kasi, sir. You will be able to extend that to the point that you don't consume calories before noon. So hanggang sa hindi pa kayo gutom, which gives you a 16 to 18 to 20 hours period of time, where your body using what it stores? Fat. So, ito na. So therefore, Glenn, kapag nag-skip ka ng breakfast, that is in essence, nagpa-practice ka na ng intermittent fasting at yun ay makakabuti sa kalusugan ng mamamayan ng tao. No? Okay, so last point na lamang, Glenn, para sa iyong huling pananalita, at magbigay ka ng iyong panawagan or call to action sa ating mga taga-subaybay at mga followers doon sa Life Without Rice movement. Please go. So, yung may mga tinatagong sakit dyan, takot magpa-hospital, mag-low carb na po kayo. Kaya nyo po yan. Don't cheat. Self-discipline. Magtiwala sa sarili kahit kasi you versus you ang kalaban mo sarili mo So always listen to your body because your body is so smart. Kaya niyang i-heal ang sarili niya. Huwag niyo lang saktan. Huwag magtiwala sa iba because food is your medicine. Eat whole food. Ang tamang pagkain ng tao ay real food, whole food. No? A high fat with protein in a low carb diet. Stay safe. Stay low carb life. A lifetime. Okay. So maraming salamat, Glenn. At nabigyan mo ang ating taga-subaybay ng ilang mga punto kaugnay doon sa low carb revolution para sa living longer and living stronger, no? At sana magkaroon tayo ng another opportunity para magkaroon tayo ng ganitong talakayan pa na mas malawig at sa katunayan po pwede tayo mag-conduct ng another live streaming, not necessarily gawin dito sa Media House Express, ano? At po pwedeng mag-initiate yung iba't iba nating mga social media network para i-conduct ang ganitong education and advocacy. So muli, Glenn, maraming salamat at maraming magandang gabi sa inyo at sa mga kasama dyan sa Tacorong, Mindanao, magandang gabi sa inyo lahat dyan. Okay, at hinihiling ko sa ating studio na magkaroon ng natitirang oras natin ngayon ay 4 na minuto na lamang, ano? Ngayon ay 6:56, ano? So i-round up ko na lamang ating programa ngayong gabi. At natutuwa ako dito kay Glenn. Si Glenn Lasado po ang ating national moderator sa ating meron tayong 4 na network na mga chat group na average of 2,000 each, no? So that is 8,000
chat group members ang kanyang minomoderate at siya yung nangunguna sa pagsagot sa mga inquiries ng mga low-carb beginners natin. Okay. Sa ating pagtatapos mga kasama, mga taga-subaybay, ang The Low-Carb Revolution, Living Stronger, ay pinangunahan ng Life Without Rice Movement. Isa itong healthy living program para sa lahat. Pangunahing opsyon ng programa ng low-carb diet para sa mga taong may metabolic conditions kung tawagin, kabilang dito ang type 2 diabetes, hypertension at mga overweight. Kasama dito ang fatty liver at iba pang karamdaman. Health empowerment ang esensya ng ating programa. Layunin nito na makontrol at gumaling ng lubusan ang mga karamdaman ng bawat isa. Nang hindi nakasandal sa samut-saring chemical at synthetic na pills, kapsula o syrup na produkto ng mga big pharma. Matigil ang pag-inom ng mga gamot at mawakasan ng habang buhay na pag-inom ng maintenance. Ito ang objective ng low-carb program natin. At meron akong mga inihanda rito na around 12 benefits nito, pero bibigyan daan ko na lamang ito sa ating artikulo doon sa ating page ng Pulong Masa para masubaybayan pa, higit na maunawaan ng ating mga taga-subaybay at followers dito sa Pulong Masa at Tinig ng Masa. So muli mga kasama, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hinihikayat ko na i-share nyo ang ating link ngayon, ang ating video ng Media House Express, no? At itong ating programa sa ika-11 kabanata ay ipalaganap natin ang advocacy regarding doon sa low-carb revolution. So muli, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi. Padayon. Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang pwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MTR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express. Narito na si Ginoong Justin Mapili at mga kasamahan sa Pulong Masa. Media House Express, home of news and entertainment, kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express.